bawal sa paggamit ng illegal na droga katulad ng marijuana. Alam niyo ba yung marijuana? Ano yung tsura ng marijuana? Ano yung tsura? O, taas kamay nang nakakita ng ito. Alam niyo yung tsura ng marijuana? Taas kamay. Yung alam ng itsura, sabi niyo kanina dahon. Sige, okay lang. Hindi naman kami nakuhuli dito. Gusto ko lang malaman yung ideya niyo. Kung talagang meron kayong ideya sa marijuana, bakit po? Kasi mamaya makakita kayo may dalang classmate nyo, hindi nyo alam na marijuana. Okay din yung nadi-distinguish natin, marijuana pala yan, may dala yung classmate ko. Alam natin kung anong gagawin natin, pwede tayong magsumbong, kung meron siyang dalang ganyan, di ba? Okay, tatanungin ko ulit, sino dito yung alam yung itsura ng marijuana? Hindi ginamit ha, alam lang yung itsura. O, kanina sumasagot kayo, opo, dahon. Ba't na wala yung sumasagot? Sige mo kayo, Maria. Sino dito yung nakakita na? Alam yung itsura ng marijuana? Taas kamay. Taas kamay. O, dito para kayo lang, bakas numupo. Wala, sila lang. O, sige. Paano ginagamit yung marijuana? Paano ginagamit yung marijuana? Ha? Sinising mo? Paano ginagamit yung marijuana? Nakain daw. Nilalagay sa tube. Yes. Paano ginagamit yung marijuana? Yes. Paano ginagamit ang marijuana? Sinisindihan para sigarilyo. Sino dito yung naninigarilyo? Meron pala naninigarilyo. Nag-bake, bake. Sino dito yung marunong nang mag-bake? Nag-bake? Ayan, sige. Ang dami ko nakikita minsan babata pa nag-bake. Sino nag-bake? Sige, be honest. Meron sa inyo marunong na mag-bake? Nakatikip ng bake. Sige, tapos sabay, natikman lang, natikman. Natikman yung bake. Umipit lang, umipit sa bake. Ano nasa? Ano nasa ng bake? Meron ko strawberry. Ay? Strawberry flavor. Strawberry flavor. Masarap ba ang bake? Sino nakakita ng bake? Taas kamay, nakatry. Nag-try mag-bake. Ano nasa ng bake? Wala naman nasa. Anong feeling kapag nag-bake? Ano pakiramdam? Ano pakiramdam pag nag-bake? Masakit po talaga muna, inuubo. Sarap yun, di ba? O sige, sino naman yung nagustuhan yung bake? Nagustuhan? Ginamit niya, nagustuhan niya, tinutuloy niya yung paggamit hanggang ngayon, nagbibay pa din. Paminsan-minsan, nakikihit-hit kung sinong may bake. Sa bahay, kapag nakita yung kuya, yung tito, yung tatay niya nagbibake. Kapag wala yung tatay, naiwan yung bake, ginagamit. Sino? Sino dito yung gumagamit, nagbibake? Ayan, sige. Bakit ko po tinatanong? Ayan, ang una, sige, tinatanong na bigay po itong klase ng drugs. Nakikita niyo ba yung nandiyan sa larawan? Sino dito nakakita na yan? Shampoo. Nakakita na ng shampoo. Ano ba yung shampoo? Sino nakakita na ng shampoo? Saan? Bukod yan. Bukod sa nasa picture. Sino nakakita na ng shampoo? Bukod sa nandito bukod sa nandito sa pinakita ko ngayon. Sino nakakita ng shampoo? Nakakita na? Saan? Nakakita na ako yan, lalagay sa kilikili. Ay, tawas ba yun? Nakakita na ako yan. Sino pa? Lalagay sa kilikili. Sino pa? Bakit ko tinatanong? Basta ka kayo sa buhok? Opo. Sino dito yung may kasama sa bahay, mayroong shampoo sa bahay? Nako, Nakikita sa bahay mismo.
Huhulihin na kayo niyan. Siyempre, hindi mo sabihin kasi bawal, no? Bawal, di ba? Alam niyo ba na bawal yung shabu? Alam niyo ba na bawal? Yung marijuana, alam niyo din ba na bawal? Opo. Alam niyo ba na ang bata bawal din mag-vape? Alam niyo? Yung bilong 18, bawal mag-vape. Alam niyo ba yun? Bawal din mag-vape. Bawal manigarilyo, bawal uminom ng alak. Di ba pag bibili nga tayo sa tindahan, hindi tayo pagbibilan. Sino dito bumibili ng sigarilyo sa tindahan? Pinagbibilan pa rin. Pinagbibilan? Nakapagbahay? Pagbata, bawal bentahan ng sigarilyo. Bawal po. May batas tayo ng bata, bawal pagbilan. Mali ba lang siguro kung kilala ka ng kapitbahay mo, alam na ang gagamitin sa tatay mo. Pagkatabi kayo ba, ganyan, no? Hindi ba kasi ganyan, binibigyan ng consideration, sige, pinapabili ng tatay mo, niabot na lang yung sigarilyo. Pero, kahit pumunta kayo ng mga convenience stores, pag bata hindi pagbibilan. Kung 7-Eleven, nakabili na kayo sa 7-Eleven, bawal dyan kahit alam hindi kayo pagbibilan. Ito po yung shabu, ayan sa ito tinatanong. Kasi baka mamaya may kasama kayo sa bahay, gumagamit ng illegal na droga katulad ng shabu. Nakaraan kayo kasabay ang sa ano, umukuha kami ng national ID ng anak ko. Kaya kasabay ako mag-ina. Tatlo, may dala sa anak tatlo. May baby, may isang babae, high school, may isang lalaki. Di ba lang kung grade, kung parang kasi ginagbilang, ganyan lang kalaki. Yung batang lalaki natin, kukuha ng national ID. Sabi ng batang lalaki, meron siyang ano sa bata, ano tawag dyan? Napakata yung mata, basta namamaga. Sabi ng nanay niya, kapag pinicturan ka, imulat mo yung mata mo. Kasi namamaga nga eh, para daw kasi maganda sa picture. Sabi ng anak, ang tulad po ni Papa, sabog na sabog. Diba? Sabi ng anak, ang tulad po ba nung kay Papa, sabog na sabog. Sabi ng anak na babae, high school, iba yun, palong-palong yun eh, sabi niya. Ibig sabihin, aware sila sa loob ng bahay nila na yung tatay nila ay gumagamit ng illegal na droga. No? Hindi ko naman sila sinita, hindi naman ako nakikipag, hindi nila alam na pulis, nagkakasabay lang kami. Ganun sila mag-usap. Diba? Ibig sabihin, sa loob ng tahanan, na-normalize nung tatay yung paggamit ng illegal na droga, nagkaroon kayo sa mga bata, akala nila okay lang. Hindi siguro nila alam na bawal, no? Ipinagbabawal yung paggamit ng illegal na droga. Kasi mismo sila, ginagawa nila pinero, no? Yung nanay, ganun din, alam na rin na gumagamit ng illegal na droga. Tapos pagkatapos ko kung na sila, hindi hinahanap ko sila na wala naman. Hinahanap ko sa bilang sila ba yun? No, wala kasi nauna sila sa akin eh. Nakukuha ng mga pinala ID. Diba? Sino sa inyo ngayon, sa bahay nyo, ang may kasama na gumagamit ng illegal na droga? Wala pa rin, siyempre wala magtataas ng kamay, no? Baka po hulihin nyo kung sino man yung gumagamit na nasa loob ng tahanan namin. Ayan. Sige, kayo na lang. Paano maiwasan kung hindi nyo na gamitin soon? Sa mga susunod na panahon ng illegal na droga. Kasabihin ko sa inyo, kahit ano ba yung sangkas ng illegal na droga? Para malaman nyo kung anong magiging epekto niyan sa utak ng tao. Sino dito yung alam niya yung kapitbahay na gumagamit ng illegal na droga? Ibang illegal na droga meron? Nakita na kayo ng kapitbahay mo para kayo sa salita na mag-isa? May kausap na ano? Wala na. Diba? Ayan, sige. Alamin natin, ano bang sarap na? Drugs ba? Ba naging gano'n yung kapitbahay mo? Ano ba yung nangyari sa kanya? Ayan po. Ay, kasi yung epidemic, ako na yung sarap ng sambu na nakakasira ng utak. Papakita ko nga sa inyo, ano ba yung itsura ng utak ng tao na gumagamit ng shabu? Ayan. Pangalawa ko, yun yung kaibigan na ginagamit sa pagpipintak ng dikit. Ayan po, yung kaibigan na ginagamit sa pagpipintak, katulad ng rugby, pandikit. Nakapin na kayo ng rugby? Nakakita na kayo ng malag na rugby? Anong itsura ng malag na rugby? Shabu? Ano yung itsura ng malag na rugby? Marami po sa almaro. Yung mga nasa amin, lagi namin ang pinapataw. Mga bata kasi
ginagawa. Pag na-rescue, tumatakot yung iba, lumalabas. Babalik ka naman sa rugby. Ayan. Ayaw pa lang rugby pa lang yun, ha? Yung rugby, sabi mo may sakap yun, ha? Solo win, ayan pa lang yun. Eh, yung shampoo, meron pa yan. And meron pa dito, acetone. Alam mo ba yung acetone? Sa kailangan ko acetone. Panglinis na po yan, panlagyan na cuties. Natutulog ang cuties pag nilalagyan ng acetone. Meron din po yung cleaner liquids yung panlinis ng mga bangalang lababo ng tubong. And then meron niya, hydraulic muriatic acid. Ano ang sinabi ng muriatic acid? Panlinis niya ng CR acid, pang-acido, pag binuhos niya sa CR, talagang tunaw lang ng dumi. Yung mga gilig-gilig dyan, yung mga laki na yung dumi na ano, matutulong ng muriatic acid. And delikado yan kapag ka nalanghap. Delikado ang muriatic acid pag nalanghap. Lalo na ng bata. And then may sakap din po yan na rin yung batteries. Kaya papakita ko sa inyo, ayan. Paano ginagamit? Sabi kanina, sinising mo, pwede rin sinuturo. O pakalawa naman, marijuana. Tatlo lang yan, ha? Ito naman yung marijuana na sigat na sigat sa mga kabataan na katulad nyo. Ang marijuana, ayan po. Natuyo na. Dahon. Natuyo dahon. Ito po yung pura niya pag-fresh. Ayan. Kaya tinatawag niya na 5 fingers. Di ba? Tinatawag niya 5 fingers. Ayan, next natin. Paano ginagamit yung marijuana? Sabi nga, sinising hot. Meron din iniinom tsaka inuuya. Pangatlo naman, ecstasy. Methyl amphetamine ng pilit sa tawag na. Ayan o, party drugs or like drugs. Nakita na ba kayo sa TV? Nilalagay sa inumin. Pag ininom, minsan nawawala ng malay. Napanood din gano'n. Next time na. Pero sa totoong buhay, ayan, makinig kayo. Lalo na yung mga kababayan na natanggap ng inumin. Inilibre sa labas, baka may makita ito, inumin mo. Inom ka ng inom. Pag inom mo, bigla ka wala ng bagay. Nilagyan ka na lang, gabot katulad ng ecstasy. Bitbitin ka na lang kung saan. Hindi na malaman ng magulang mo. Hindi rin na lang mga kaibigan mo, saka na dinala. Kasi tanggap ka lang tanggap ng inumin, libre. Hindi na para sa babae, para din po sa mga kalalakihan, lahat. Kapag may nagalit sa inyo sa labas, libre lang to, inumin mo na. Ikaw naman, sige, unaw pa, inumin mo, libre, wow, libre. Pag inumin, hindi ka pa nakakalayo, natumba ka na, nahimatay ka na, binitbit ka na lang. Maliwanag? Girl, huwag tanggap ng tanggap, lalo na kung inumin naka-open. O kahit nakasarado. Lalo na kung hindi nyo kami nalayan, paano ginagamit? Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Ayan po yung utak ng tao na gumagamit ng iligan ng droga. Nakita nyo? Ang pag naging ganyan yung utak, ano pwede mayari? Mapapaliw. Ayan na yung nagsasalita na mag-isa. Nagsasalita na mag-isa. Meron ng galaw, minsan sumisipa-sipa na lang mag-isa na ganyan. Ayan po yung mayari sa utak ng tao na nasira. May kapitbahay kami, bata. Minoritas. Pinagamit ko mga kaibigan niya na marijuana at salad sa buhay. Alam mo yung nangyari? Pinagpunta ko sa bahay kasi akala ko pwede pa kausapin. Tumatakbo sa loob ng bahay, may nakikita na hindi namin nakikita. May naririnig na hindi namin naririnig. Saan siya dinala? Sa mental. Mandalo yung mental hospital. Nasa yung mga kaibigan niya nagpagamit sa kanya. Nagtago, wala lahat, nag-alisan. Yung bata lang sa simbola, elementary hanggang high school, achiever kami nasabi sa top honor. Diba? Kaya po ang paggamit ng drugs, wala yung pinipinigidad, wala yung pinipinigidad. Maniwala kayo, kapag kami nagdadap sa inyo, ang nagustuhan ng katawan nyo, yung paggamit ng iligan na droga ng epekto, kayo mismo yung maghahanap, hindi na kayo aalokay sa susunod, ayun yung addiction, kaya nasabi natin ay addict yan. Ang ibig sabihin ko ng addiction, hinahanap-hanap na, patuloy na paghahanap-hanap. Hinahanap na niya yung epekto. Diba? Kung laging piling niya para sa lumilipad, sa alapa, ganun lagi yung gusto niya maramdaman. Pag wala na yun,
saka hindi naliligo takot sa tubig kapag gumagamit ng illegal na drugs. Kaya dry na dry yung skin. Ayan, kapag gumagamit ng marijuana, yun lang. Ayan, dahil kayo gumagamit ng droga, ang una po, syempre, influensya ng kaibigan, no? Kaya masabi ko sa inyo, pagpunta nyo ng high school, iwasan nyo yung mga kaibigan na tuturuan kayong gumawa ng masama. Maliwanag? Ang alam naman natin, last na. Ano pwede mangyari sa tao na gumagamit ng illegal na droga? Ano pwede mangyari? Makulong? Ano pa? Makulong, tama, di ba? Kapag kayo magsarili na droga ng makulong, eh paano kung kasigilad nyo lang? Kasigilad nyo, grade 6, nagbenta ng illegal na droga kasi gusto nyo may pandagdag sa baon. Sabi sa kanya, ibenta mo to, bibigyan kita ng pera pag naubos mo yan. Dalhin mo pa, okay, dinideliver lang. Dalhin mo to na to, ito yung address, yan lang, kailangan mo naman yung pagdadalan. Bibigyan kita 300, dalhin mo lang to doon. Eh, pagpunta mo dun sa bahay na pagdadalan mo, may police pala. Nahuli na pala yung pagdadalan mo. Ngayon, pagpunta ka, may dala ka na drugs. Nahuli sa'yo ngayon, dala-dala mo. Sabi mo, binigyan na po ako ng 300, pinapadala lang po ito. Ano kayo pwede mangyari sa bata? Saan pwede papunta? Sa? DSWD? Sa Boy Scout? Pwede, lahat yan. Dadalhin sa DSWD, very good. Dadalhin gusto nyo pa sa DSWD? Bawal ka ng cellphone, hindi sila sa cellphone ko. Hindi sila pinapagamit ng cellphone. Sa DSWD. Kaya nagtatakasan yung mga iba ito pagpupunta eh. Pag ginadala doon. Papauwiin ka ba agad sa inyo? Papauwiin ka? Iaatid ka ba sa bahay nyo? Hindi po. Kaya mag-ingat kayo. Huwag kayo ma-involve sa illegal na droga. Maliwanag? Kahit bigyan kayo na 500. Dalhin mo ba to? Dinilipan ko lang to. Dalhin mo. Yan ang sa kabilang kanto. Dadalhin mo? 500? 1,000. Dalhin mo lang to. 1,000? Isang libo na yun? Hindi nyo dadalhin? Hindi. 5,000. Okay, very good. Walang kapalit na halaga. Very good, please. Mga pag nandiyan na, sige na nga, dali mo lang, ano? Andyan yung pera. Huwag naman kayo ma-involve sa illegal na droga. Kahit na pagbibenta, kahit sabihin hindi kayo gumagamit, hindi deliver, magdadala, huwag po kayo magdadala. Bakit? Ito, isang kwento sa toong buhay ito, totoo. Last na to. Kasi ginagawa din, ilang baway 12 years old. May nahuli kami bata. Nagtatakbuhan. Naiba niya isang bata sa nabotas. Sabi niya, nalaglag yung sombrero. Paglaglag, may nalaglag na, nakapak ng marijuana. Shabu, galit na. Lutin lang namin kanina to, galit yung sombrero mo. Sabi niya, napulot ko lang po yan. Sabi ng bata, napulot ko lang po yan. Sabi, galing sa yan eh, paano napulit mo? Saan ka naman nakapulit yan? Sabi, napulit ko lang po talaga yan. Sabi ng bata lalaki. Sabi na, pauwi niyo na po ako. Meron pa po akong 5 kapatid maliliit. Ako po yung panganay. Yung tatay ko po, nakakulong. Ang kaso po, drugs. Yung nanay ko po, nakakulong din. Yung kaso din, drugs. Wala po magpapatay sa mga kapatid ko. Parang awa niya na po, pauwi niyo na po ako. Ganun sabi niya. Yung kasama ko na awa, sabi niya, tara, dali natin sa barangay. I-vlog muna natin doon na ito-cover natin sa barangay. Ganun sabi ng kasama ko. Sige sir, dinala natin sa barangay. Ngayon, natin sa barangay doon sa bahay. Tinignan talaga kung walang kasama kong magulo. Wala talaga. Siya talaga yung panganay. After nilang araw, 3 araw, nabalitaan namin, namatay yung bata. Palagay niyo bakit namatay? Hindi. Kasi pinapabenta pala talaga siya ng shabu. Ang akala nung nakahuli, ang akala nung nagpapabenta sa kanya, nahuli siya. Kasi sinabi na pala nung mga kasama niya na nahuli siya ng pulis. Ngayon, bakit siya nakalabas? Nagtataka yung nagpapabenta
sigurado, yung nagpapabenta sa inyo, yung mga tao na nandyan, sa likod ng illegal na droga, ang dali lang, pumatay. Kasi wala na sila sa kategory na tayo din nilang makulong. Kaya, kahit 5,000, 10,000, huwag na huwag kayong magbibenta ng illegal na droga. May balag? Kasi ayan po kayo, mga bata yung ginagamit kayo na taga-benta, taga-deliver ng illegal na droga. Mga bata na kasi laki nyo lang. Ganyan lang talaga. 12 years old, 10, meron pa kang 9 years old. Paliwanag, kung kaya nyo sa pipi nyo, sinapit ng bata na kinukwentong sa inyo, wag na wag. May tanong? Wala po. Sige,